ito. Biyaya. At kapayapaan ang sumainyo sa banal na Mana na sa inyong pagkakaisa, narito ang Ama. Sa pangalan ng Ama, sa pangalan ng Anak, sa kapangyarihan ng Diyos, Espiritu Santo, ako, Apostol Pedro, mananampalataya sa aking harapan, binuksan ang kalangitan sa inyong pagkakatipon upang mabuksan ang diwa ng isang tinawagan na sa inyong pagparito nang dahil sa inyong pagkatawag sa kanyang kapangyarihan upang itulog ang sariling ako sa pamamagitan ng inyong pagtanggap sa pananampalatayang inyong nasubukan. Sa kapahintulutan ng Ama, purihin ang kanyang pangalan at ng Miguel Arcangel sa pamamagitan ng isang kasangkapan o talentayan ay ako ang nasa inyong harapan. Sumisigaw sa inyong kalagitnaan upang mabuksan ang kaisipan, damdamin at kalooban na sa inyong pagtanggap sa pananampalatayang ito'y naway mabuksan ang tunay at pagsibol ng mga karunungan biyaya upang sa inyong pag-aaral at pagpapasakop sa kabatasan ng pag-aaral ay matanggap ng isang nagkaisa laman at espiritu upang sa kanyang pangakong tinanggap ay magkaroon ng isang pagsulong sa kanyang buhay na tinanggap. Kaya mga kapatid kong mananampalataya, sa inyong pag-aaral, ano na nga ba ang inyong natutunan? Lalo ako ang inyong patnugot. Siyasat ko kung ano ang sa inyong kaisipan, damdamin at kalooban. Naway mapalis ang dalawang kaisipan, mag-aalinlangan sa inyong nasumpungang pananampalatayang buhay, sapagkat ang ganitong uring pagtanggap, anumang dumating pagsubok sa kanyang buhay, ay nagiging mabuhay, walang katatagan. Lumilipad ang kanyang katalinuhan upang makamit at makamtan ang kanyang kagustuhan laman. Subalit, malawag na kayong tinuturuan sa ganitong uring tipan na banal. Sa bawat pagkatipon, ang lakas ng magnetismo espiritual ang siyang ibinabalot namin mga kabatlayan upang matanim sa lupang kinakailangan tumubo upang magkaroon ng tunay na pagtanggap, tumubo sa kanyang kalagayan ang tunay na katatagan. Anumang puno sa pagsubok sa buhay ay malalagpasan at makikilala
ang kanyang sariling ako na hindi kayo pababayaan sa sinumang pumapanilalim sa batas ng pag-aaral. Kaya sa bawat tipan na katulad nito, binibigyan kayo ng pagkakataon upang karunungan ay mapasok sa bawat puso't kaisipan na sa paglabas ng pintuan ng lunduyan ay may sakatuparan ang tunay na pag-aaral upang sa inyong paglalakbay sa mundong inyong kinabibilangan ay ang isang tunay na paninindigan na hindi kayo matatangay sa agos ng maraming kamangmangan. Kaya, mga kapatid kong tinawagan sa kanyang kapangyarihan, magpurit magpasalamat sapagkat hindi lahat ay nakakasumpong sa ganitong puring pag-aaral ng inyong pagtanggap sa pananampalatayang inyong nasumpungan. Sapagkat maraming nananawagan sa kanyang pangalan. Ginugusto ang kanilang kalayaan upang kanilang kagustuhan lalo higit ang kagustuhan ng laman siyang umiiral upang matanyagan ang sariling ako sa kanyang kagustuhan. Subalit kayo, aking mga kapatid na tinawagan, magpurit magpasalamat sapagkat dito nyo masisiyasat kung bakit kayo pumaloob sa loob ng pag-aaral ng Espiritu ng katotohanan, sapagkat may hinahanap na may kinakailangan gampanan at kinakailangan matanggap kung bakit siya isinilang, binigyan ng pagkakataon upang magampanan ang pangakong tinanggap bago pa siya nagkalamanan. Kaya sa bawat banal na tipan na katulad nito, inuhugasan kayo, nililinis kayo, upang maibsa ng maraming kamangmangan sa inyong kalagayan. Hindi ang tunay na kalayaan ng laman ng siyang mangibabaw, kundi nga ang lahat ng kanyang kagustuhan ng Ama, puri ng kanyang pangalan, ay may sakatuparan sa inyong pag-aaral at pagsasaliksik sa ilalim ng pagtuturo ng kabatasan ng pag-aaral, ay maaari ang bawat isa sa inyo ay kinakailangan mabuksan ang tunay na katalinuhan, karunungan, upang ang biyayang nakalaan sa bawat isang tinawagan ay maggamit ninyo anumang oras kayo, saan man dako kayo pumaroon, anuman ang inyong makakaharap sa inyong mga kapatid, sa inyong kapaligiran, at masusumpungan ang tunay na kahalagan ang isang pagtuturo ng mga kabadlayan. Kaya magpatuloy kayo, aking mga kapatid, sa saglit na sandali ng aking panawagan ay tunay ng kahalagaan ng inyong pagparito, kahalagaan ng inyong tinanggap sa kanyang harapan upang mabuksan ang mga maraming kalihiman. At ito ang mga kinakailangan magampanan ng pagkakaisa ng laman at espiritu upang sa kanyang pagkakaulang ay makapagbayad
at huwag nang babalikan anumang uring kanyang ginanap sa buhay ng kanyang buhay. Kaya sa inyong pagpapahalaga ay kinakailangan ang tunay na may katapatan, tunay na paninindigan upang sa bawat batlayang itinalaga ay may paiisip ang mga kinakailangan gampanan ng isang tunay na tinawagan sa kanyang pananampalatayang nasumpungan. Kaya naririto ang bawat banal na tipan, tinitipon kayo upang magkaisa sa mga biyayang nakalaan sa inyong harapan, upang may sakatuparan ng bawat biyayang yan ay magamit ninyo sa wastong kaparaanan upang huwag kayong mangaligaw, huwag kayong manangay sa mga maraming agos ng kamangmangan. Kung kaya nga, sa bawat banal na katulad nito, kayo binibigyan ng lakas, sinusubaybayan, binibigyan kayo ng kaliwanagan ng kaisipan upang sa inyong paglabas muling isakatuparan ang inyong mga buhay ay kinakailangan magamit ninyo sa tunay na katalinuhan sa kanyang kagustuhan ng Ama, uri ng kanyang pangalan ay hindi kayo maliligaw sa lahat ng inyong gaganapin sa mundong ipinagkaloob at pinapakutan. Kaya magpatuloy kayo sa inyong pagkakaisa ay kinakailangan ang tunay na pagpapahalaga, ang tunay na pag-ibig na hindi naghihintay ng anumang ganti sa inyong mga kapatid na inaabutan at binibigyan ng inyong kalagayan. At ito ang magiging karagdagan upang ang biyayang kinakailangan ng bawat mananampalataya at nagpapasakop sa kabatasan ng pag-aaral na hindi kayo mabibigo. Ang pag-asa ay makakamit ng sinumang nagtagumpay, gumagawa, sumusunod sa kanyang kagustuhan. Kaya magpatuloy kayo makaisa sa mga mahalagang ganapin ng isang kasamahan upang kayo man lang ay kakitaan ng tunay na pagbabago sa inyong mga sariling akong kaugalian ay naway makita at makita namin mga kabatlayan ang tunay na pagtupad sa inyong pagbabago sa mga ugaling hindi kinakailangan nakakitaan ng inyong mga ibang kapatid na wala sa patrumang ito. Kung kaya nga kayo ang nagiging salamin ng isang pagkakaisa na pagtuturo ng isang banal na espiritu naway sa inyong pagtupad ay hindi kayo matatangay sa mga maraming salita ng pangako upang makamit ang kailangan ng bawat laman upang ang kaginhawaan ay nahanap, lalo na ang mga material na bagay. Naway huwag kayong pasilo, huwag kayong masilaw sa maraming kaganapan at pinapakita ng isang mananampalataya na wala sa loob ng kulungan. Naway kayo ang makaakay,
hindi kayo ang magiging bato ng katitisuran. Yan ang aking iiwan, naway maninindigan ang bawat mananampalatayang tinawaran. Susunod, gagawa sa ilalim ng kabatasan ng pag-aaral upang huwag kayong matangay sa labis na kamangmangan ng inyong kapaligiran, sapagkat sa inyong paggawa ng may katapatan, anumang uring pagsubok na darating sa bawat buhay ng maraming nilalang, kayo nawa ang magiging larawan ng isang katagumpayan upang ang pangakong nakalaan na tahanan sa bawat nagtagumpay, sa bawat nagtiis at gumanap sa tungkulin sa kanyang pagtanggap ay pangakong walang hanggan at mapagbayaran ang maraming kautangan. At naway, huwag nang mangutang, huwag nang balikan ang inyong ginawang hindi karapat-dapat sa kanyang harapan, sapagkat kahina-hinayang ang mga araw at sandaling lumilipas sa inyong mga buhay, sapagkat nagdudumali ang isang orasan upang ang bawat isang may katakdaran ay babalik at papasok ang isang pagnanakap sa kanyang kalagayan. Kung kaya nga, habang kayo binibigyan ng pagkakataon, gumawa, tumupad ng kanyang kagustuhan na may katapatan, na may kaliwanagan, na may tunay na pag-ibig upang ang karagdagan at biyayang kinakailangan, material na pangangailangan ay may pagkakaloob sa sinumang tapat, naninindigan sa kanyang tungkulin tinanggap, ay matatamo at matatanggap sa iba't ibang kaparaanan. Ang bawat isang nakaraan ay nasa inyong puhunan upang inyong pagyamanin at mabuksan ang mga biyayang yan ay maggamit nyo sa anumang oras dumating ang pagsubok sa bawat nilalang. Kaya kayong mga kabataan, naway sa inyong pagpapasahod sa pag-aaral ay naway magpatuloy kayo upang huwag kayong malagay sa isang pagsubok ng buhay na kayong mga magulang na minamahal na mga anak ay kinakailangan kakitaan kayo sa tunay na pagbabago, tunay na paggawa sa ilalim ng kabatasan ng pag-aaral ng Espiritu ng katotohanan. Yan ang aking iiwan, naway magpatuloy kayo, magkaisa kayo, magtulungan upang ang tunay na maninindigan ay kakitaan ng kaliwanagan. Tatayo sa kalagitnaan upang ang bawat gumawa sa kanyang kagustuhan, maraming biyaya, pangako na tatanggapin ng bawat manggagawa, kapayapaan. Ang aking iiwan na ito ang pagkakataon upang may sakatuparan ang mga kaliman na pangako ay may sakatuparan sa anumang pagsubok ng buhay upang ang pag-aalinganan ay mapalis sa inyong kaisipan, damdamin at kahanan.
kalooban. Muli maghari ang ganap na kapayapaan ngayon at magpakailanman. Sa pangalan ng Ama, sa pangalan ng Anak, sa kapangyarihan ng Diyos, Espiritu Santo, paano? Apostol Pedro. Biyaya at kapayapaan, pag-ibig at karunia ang siyanawang taglayin ng lahat at bawat isa, ngayon at magpakailanman. Sa pangalan ng Ama, sa pangalan ng Anak, at sa kapangyarihan ng Diyos, Espiritu Santo, Maria Salome. Ang ikapitong araw na ito, ang siyang katumparan upang tumanggap ang inyong mga kaluluwa o espiritu, na dito ay susuko ninyo ang inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban upang igayak sa takdang oras na inilaan at ibinatas sa bawat isa, upang malinis ang inyong kaibuturan, upang mapaghanda ninyo na salukin ang mabuting turo at aral na nakabukol sa tubig ng buhay, na siyang magiging lakas at liwanag ng inyong mga kaluluwa o espiritu. At ito ay magiging baon pa ninyo at kalasang sa ulit-uling 6 na araw na bubuluin at ipakikipamuhay